Today, narinig natin yung second witness from the Commission on Audit doon sa detalye ng mga anomalya sa audit report ng mga hinawakan na ahensya ni VP Sara Duterte, but in particular, we zoomed in on the Department of Education. At nung una po, ang tanong natin ay kung ano ang wala. Ngayon po, iba na. Hindi na po kulang sa papel. May liquidation, may acknowledgement receipts, may accomplishment reports, may paliwanag. Ang tanong po ngayon ay kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga papel na iyon. Sa bawat dokumentong isnumite, may hinahanap tayo. Hindi pa tayo naghahanap ng kung ano-ano. Hinahanap natin ang mga bagay na hinihingi mismo ng audit rules. At ganito po ang lumalabas. May resibo, pero hindi ito ang resibong hinihingi. May petsa pero hindi tugma sa mga transaksyon. May pangalan pero hindi napapatunayang totoong tao. Nakita na natin yung fuller picture kung gaano kalala yung irregularities. Yung mga pangalan na nakastipulate, yung mga petsa at the physical impossibility to disperse yung ganun kadaming pera sa isang particular date sa ganung kadaming lokasyon sa buong Pilipinas. And syempre, not to mention yung outstanding rules na hindi pa nasunod daw na sino ang nag-disburse. No? Is it the Special Disbursing Officer or yung hindi authorized na members ng VP Security Group? So lahat po yan, may sagot ang OVP pero hindi pa rin nalinaw. And hindi po ito hatol. Ang gusto natin mangyari ay tuloy-tuloy ang proseso hanggang bukas, hanggang mga susunod na mga linggo, hanggang mas maging klaro na sa atin bakit ganito kadami yung mga anomalya sa audit report na istumite lang yung acknowledgement receipts and all of these noong na-flag na ng COA. Why did it take that para magkaroon ng pagsumite ng mga dokumento na napakadami ng irregularidad? So for now, that's my opening statement. And then later, we'll have some questions kung may idadagdag din po si Attorney. Maybe a short opening statement from me. Well, first of all, good afternoon, everyone, again, and thank you for joining us. So we heard a lot of the issues with the liquidation documents submitted by the OVP and the DepEd, na inisa-isa ng witness natin. But if there's maybe two things that I want to highlight. It's first, again, clear that in the notice of the disallowance, nakasama dito na may pananagutan, hindi lang ang Special Disbursement Officer kasama ang Vice Presidente. At ang naging tugon ng witness, bakit na may pananagutan dito, dito sa mga disallowed na mga use of confidential funds ang Vice Presidente? Dahil sabi niya, ang basis niyan, because she allowed the use of this confidential funds. At she allowed the transaction and the utilization of the cash advance. Pangalawa, na para sa akin, napakahalagang tandaan natin na sinabi niya, dun sa mga naging pagdinig before the House of Representatives, sinabi ng parehong Special Disbursement Officers ng Office of the Vice President and Department of Education, pareho silang umamin na upon the instructions of the Vice President herself, sa kanyang utos mismo ng Vice Presidente, itong Special Disbursement Officers na to, binigay nila, pinaubaya nila ang pag-disburse ng confidential funds to third parties. At tulad ng sinabi kanina ni Sailin Del Campo, ito mismo ang rason kung bakit dun sa some periods in 2023 ng OVP,
nag-issue na kagad sila ng notice of disallowance at hindi na dumaan sa notice of suspension. Bakit? Dahil itong utos na ito ng Vice Presidente, napakalinaw na isa siyang tinuturing na irregularidad dahil isa siyang malinaw na paglabag sa kautusan sa Joint Circular 2015-01. Bakit daw? Dahil nakalagay doon, hindi pwedeng ipasa ng disbursement officer ang responsibilidad na ito sa ibang tao. Dapat siya ang nakatalaga, no, na mag-disburse nitong confidential funds na to. So with that, we're ready to take your questions. Our first question is from Sir Haji of Brigada News FM. Good afternoon po. Kanina lang po, no, ni-reiterate ni Attorney Lorna Capunan sa interview sa kanya na questionable nga daw po yung iba't ibang lugar, tapos same dates. Sabi nga po, si Superman daw po ba siya na nakakalipad. Pero gaano po kabigat yun na kung pagbabasehan yung documents, same date, different places, pero kumbaga nagkaroon nga daw po ng irregularity sa SDO po na yung pananagutan, yung accountability. Pagdating po kay Vice Presidente, paano po ito magiging mabigat on her part? Well, first of all, dun sa ano bang bigat nun nung significance sa isang araw, napakadaming lugar, iba-iba sa Luzon, Visayas, Mindanao, supposedly nakatanggap, no, parehong petsa ng confidential funds. Tulad ng sinabi ng witness kanina, the law presupposes na ang special disbursement officer, siya ang nagbigay sa lahat ng tao na yan. No? Dahil yan ang nakasad sa batas. Siya ang may responsibilidad at siya lang ay may authority, no, na gawin yan. So, we leave it to the appreciation of the impeachment court, no? Kung is that humanly possible? Kaya bang gawin yan? No. Ngayon, paano ito, how does it relate to the responsibility of the Vice President? Again, as I will quote, no, yung maging tugon dito ng dalawang witness na natin na umupo from COA ICFAO's office, no, Attorney Roderick Wamil and si Silene Del Campo. Tulad ng sabi nila, the head of the agency, in this case, the Vice President, both for OVP and DepEd, has the primary and direct responsibility over all funds pertaining to their office. No, this is under the Government Auditing Code. And nakalagay din sa Joint Circular 2015, they should, nakalagay dyan, they're accountable for the use of the funds. Pati dun sa mga certifications na pinirmahan niya. No? At sinecertify niya yun that they were used for the confidential purposes. So, kung nagkaroon ng problema sa tulad nito, particularly sa question, dun sa what you've pointed out, no, posible ba yan? Napakadaming iba-ibang lugar, supposedly on the same day, nakatanggap ng gantong pera. Kung lumabas na physical impossibility nga yan, based dun sa sagot ng dalawang witness, hindi pwedeng ipasa lahat ng sisi dito dun sa SDO. Dahil based na din sa mga sagot nila, pati ang head of agency kailangan managot dyan. Siguro dagdag na lang din po. Na-mention po sa impeachment complete na inendorso ng Makabayan Block noon pa yung argument tungkol sa physical impossibility ng naratibo kung titignan lang natin yung audit reports. Paano posible na on one day, 10 syudad yung napuntahan ng supposedly ng special disbursing officer, naglabas ng milyones, at sa dulo niyan ay sasabihin na successful na nangyari yon. No? Either may teleportation na ginawa or Doctor Strange, yun lang yung nakikita nating potential na explanation dahil kinalculate po natin kung iti-take into consideration yung flight time niyan, hindi po talaga posible na mangyari yan sa isang araw. So, yun po yung kailangang ipaliwanag ng OVP, ng Department of Education, particularly si VP Sara Duterte dahil siya po pumirma, no, yung mga dokumento na nag-authorize or nag-delegate sa Special Disbursing Officer ng kakayahan na gawin yung mga ganitong disburse ng pondo under the confidential and intelligence funds. So, yun yung mga standing questions na today nakita na natin kung ano yung
fuller picture ng physical impossibility na ito. So let's see in cross tomorrow, supposedly, kung ano po yung mga pwedeng itanong ng defense or even sa presentation ng defense kung ano yung counter-argument nila. Last follow-up na lang po. Do you think sa pagharap ni Gina Acosta, ni Edward Fajarda, and possibly kung sina Colonel Lachica or Colonel Nolasco, i-affirm po ba nila yung mga lumabas sa pagdinig ngayon, or kung hindi man po, ano yung magiging implication kung sakali pong babawiin or sasabihin na hindi maalala or may iba po silang sasabihin na taliwas po sa mga lumabas today? At pwede nating hintayin yung magiging mga testimonies nila sa pagdating ng panahon, but it's a tough spot to be in, di ba? Dahil on the one hand, you have yung admissions nila during the Quadcom hearings na may dinelegate daw silang ibang tao na gawin yung disbursement, na hindi po sang-ayon sa Joint Memorandum Circular na dito po yung rules sa kung paano maghawak ng confidential and intelligence funds. On the other hand, may documentation ka na essentially sinasabi na ito yung disbursement na nangyari, itong physical impossibility na one day, ganyan, pero ang nakapangalan yung sa Special Disbursing Officer. Wala naman pong documentation ang SDO na sinumite na ito yung mga pangalan na dinelegate niya kung sinong pwedeng maghawak at maglabas ng ganitong pera. So, ano ngayon yung paniniwalaan natin? Yun yung dapat na tunghayan nating sagot ng SDO at kung sino man yung tawagin, including po yung members ng VP Security Group, sila Colonel Nolasco and Lachica, kung ano po ba yung explanation na acceptable sa taong bayan, di ba? Kung bakit ito yung lumabas na anomalya. I'll also try to answer it in a safe manner para hindi tayo mapagalitan din ng sub-judice. So, sasagutin ko na lang siya in general terms. No? Kapag isang testigo sa isang, lalo na dito, under oath, na binigay niya isang statement, then after a while, tinawag na naman siya sa witness, bibigyan na naman siya under oath. Ask about the same things, tapos different answer na yung bibigyan niya. I think, ganun yung tanong mo, baka bawi niya. Anong mga sinabi niya dati? Well, first, under the rules, ang sumasaklaw dyan, yung rule ng prior inconsistent statement. So, ibig sabihin nun, magkakaroon ng doubt dun sa statement na binibigay niya ngayon dahil it contradicts what he previously stated, So yung credibility niya tatamaan dyan. Second, syempre, since under oath pareho yan, pwede siyang managot sa perjury or, for example, false testimony. Next question po from Ms. Milky of DZRH. Ay, sorry po. Dali lang, ma'am. Good afternoon, Attorney Tolosa and Kong Reneco. Nasa presentation of evidence na po tayo on documents. How can the prosecution keep the public interest dito sa impeachment trial? We're still on day 14. Nakakatulong po supposedly yung summaries na ginagawa ng House kanina and even today, yung summary and simple gist ng naging pagdaloy ng proceedings today, binabahagi natin. Pero kaya din po tuloy-tuloy na binubukas sa mamamayan na tunghayan yung proceedings. Kahit syempre may mga legalities na kailangang dumaan tayo, maintindihan natin. Ang punot dulo naman ay ginagamit natin yung pinakamaraming mga kailangang gawin para mas marami pong manood at mas naiintindihan nila yung napapanood natin. So dalawahan din po yan, parang sa bahagi natin, we're doing our best na maka-reach out sa kung ano yung mga nangyayari. Mas summarize, mas simplify siya. Pero sa mamamayan po, gusto po natin sana na maintindihan natin kung gaano kabigat yung nangyayari ngayon. Anong proseso ng pananagutan ang dapat nating daanin para sa dulo nito, kung ano man po yung panawagan natin, di ba? Included na dyan yung lahat ng sangkot, dapat managot, mangyari siya. Kailangan po ng partisipasyon ng pinakamaraming mamamayang Pilipino.
So, dahil sa nature ng pinag-uusapan natin dito, confidential funds, hindi natin maiwasan, madami talagang mga technical na bagay, ang dami talagang mga dokumento, no? Libo-libo yung pinag-uusapan dito. But just the same, yan ho yung isa sa challenge namin sa prosecution, no? Na mailatag ng mabuting ebidensya namin. But at the same time, no, tulad nga ng sabi mo, we also have to be aware of the fact that we should not, or we should make sure that we'll be able to continue to capture the public's attention. So dapat, kailangan din, tulad ng pinipilit namin gawin, no, na makapag-concentrate tayo dun sa mga pinakamabibigat na ebidensya, no, pinakamabibigat na mga at importanteng parte ng pwedeng maging testimonya ng mga witnesses natin, no, dahil kung lahat ito papaisa-isa namin, no, although that will be good also just to show, no, yung kung gaano kadami, no, yung mga issues, discrepancies, etc. But of course we can't do that, no. So as much as possible, try namin to keep it short, no, to the extent possible na hindi naman nasasakripisyo na yung ability namin na ilatag pa rin ng mabuti yung matibay na ebidensya na meron kami. Ay, pwede pong mag-follow up lang din sa sinabi ni attorney. Kasi tama, no, na focus tayo sa mabibigat na ebidensya. And today, may nilabas tayong mga mabibigat na ebidensya. No, yung mga acknowledgement receipts, thousands po yan. Pero meron pong iilan na pinakita kasi dito po nakita yung worst of the discrepancies. So una po, no, yung fact na lahat po ng sinumite, acknowledgement receipts, tas walang official receipts. Lahat po ng mga sigurong may hawak na businesses or sari-sari store o kaya kung ano mang negosyo, alam yung importance, no, na makakuha ka ng official receipt or mag-issue ka ng official receipt at may limitasyon yung bigat at importansya ng isang acknowledgement receipt. So una yon, no? And ikalawa, yung reported spending na sinabi ng acknowledgement receipt na dito po pumupunta yung confidential intelligence funds na muli, pera yan ng taong bayan, marami po dyan ay hindi po allowed ng 2015-01 Joint Memorandum Circular. 'Di ba? Yung medicine or kaya yung rentals, hindi po yan allowed ng rules. Pero yun po yung reported spending anyway sa acknowledgement receipts. Tapos ikatlo, nandiyan yung pangalan, no? Napakadaming irregularidad, hindi maintindihan, ma-explain kung bakit yan yung mga reported names. We're yet to hear an explanation regarding that. And then itong ang last one, ito yung mas clear picture na naipaint today, yung physical impossibility ng pag-disburse ng napakaraming pera, milyones na sana pumunta sa serbisyo natin, but nonetheless, ito po ay pumunta sa hindi allowed na spending, no, by a timeline that for all intents and purposes hindi natin makitang kaya ng isang tao na sumasakay lang ng isang eroplano. So, yun po yung kahalagahan ng araw na to at ng ebidensyang na ihayag sa ngayong araw. Last na lang, Kong, Rene, and Attorney Tolosa, kino-consider ng Senate Impeachment Court na ilipat sa hapon yung oras ng impeachment trial, makakatulong ba yung mas mahaba na pagdinig para mas maipresenta ebidensya at mas papakinggan ng publiko yung paglilitis? Marami pong salamat. Yes, no, dahil nga hindi natin maiwasan talaga, no, it's on a case-to-case basis. May mga ibang witnesses, mas mahaba talaga, no, yung testimonya nila just because of the nature, yung topic of the matters that they'll testify on. Meron din namang ibang testigo, makita natin, mas mabilis yun sa kanila. So, of course, it will help. But at the end of the day, we will, of course, follow whatever decision the impeachment court will reach on this matter. Kung papanatiliin na umaga, susunod kami. Kung hapon, we will also adjust. Hi, sir. I'd like to focus my question on the credit notice. No? Si Congressman Ko said, no, outline na medyo physically impossible. But, sandali. Given that, di ba, in-illustrate nyo several places at once, di ba, payment. But despite that, the COA, according to Salin, gave a credit notice, which basically means that the auditing, in terms of auditing, they passed. No?
how do you reconcile that na medyo weird yung payments, but then the COA issued a passing mark just to... In answering that question, I'll have to confine the response to the answers already given by the witness. No? Meron pa kaming ibang witnesses who could also answer that. Pwede ding masagot din niya andun sa questioning ng senators if they'll ask that or even in cross. But for now, I'll confine my response to what she stated already. So first, kanina, malinaw, no? Dun sa mga isang question, sinabi din niya, tulad nung naging pag-amin ni Acosta, the SDO, of OVP, meron din ganong pag-amin na ginawa si Fajarda, the SDO of DepEd. No? Na sinabi din niya, na utusan siya ng Office of the Vice President na ipasa yung pag-disburse ng funds na ito to a third person. If we will look at the documents, and these are of record naman, kung kailan nangyari yung pag-amin na yon before the House of Representatives at kailan na-issue yung credit notice. By the time na ginawa yung pag-amin, na-issue ng credit notice. So meaning they were not able to take into account that admission anymore as opposed to the liquidation or audit of the OVP funds. Na kaya she was able to take account of that admission. No? Kaya dahil after na-issue EOM, dumiretso na siya sa notice of decision. Second, tulad nga ng sabi niya kanina, kahit na may credit notice na, hindi naman yan ibig sabihin kung may finding of fraud, tapos na wala na magagawa. No? Tulad ng sinabi niya, pwede pa rin naman yan buksan ulit. No? Within a certain period, then sabi niya pasok pa rin naman sa period na yun. And as with respect to that, I will allow our witnesses to address that questions. Baka As of now, you can't tell me that status yet, no? Kasi continuing pa yung kanyang test. Hindi, tapos na siya. Kukuros na siya bukas. Yes, but pwede pa rin naman matanong yan. No? And since hindi niya na-tackle yun, hindi ko muna siya masasagot. I hope you understand. No? But I'm sure the witness or even the next one could give clarity on those matters. Status. Okay, thank you. Yeah. Good afternoon po for Kong Reni po. Sa isang interview po kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, she mentioned na napapanahon na raw po itong pag-amyenda sa COA Joint Circular. Do you agree on this po ba? Kasi si Kong Joel, he agrees to this. Tapos if yes po, are you in mind planning to file a bill sa House for this? Thank you. And thank you for the question. Tama na napapanahon na kailangang silipin kung paano ba nagagamit yung confidential and intelligence funds. Well, tayo, for the longest time, we've been criticizing yung pag-allocate ng pondo sa confidential and intelligence funds, lalo na sa mga iba't ibang ahensya, it can go up to the billions. And yung laki na ito, hindi siya proportionate doon sa supposedly reported spending na ito, and may limitasyon yung kayang i-share sa publiko dahil daw confidential yung spending na yon. And so, okay, we can accept that explanation for now, pero added to that fact ngayon, no, na halos confidential and halos hindi rin magalaw at nahihirapan yung Commission on Audit to follow up with the audit process. Kung tama ba yung paggasta in the first place ng mga agencies na to ng confidential and intelligence funds. Kami po, we are of the finding, I am of the position na hindi naman po kailangan ng confidential and intelligence funds. Pwede pong ilagay yan sa ibang line items kung saan merong reported spending, and kung may kailangan i-adjust for security purposes, pwede pong gawan ng rules yon. Pero for now, no, ang pinaka-immediate ay kung meron pong anomalies sa CIF spending here, kailangang mag-double time din ng Commission on Audit sa pagtingin ng paggasta elsewhere. Ayaw nating makita na Trojan horse ang confidential and intelligence funds for corruption dahil nahihirapan yung COA and other agencies para makita at masilip kung tama ba yung paggasta or hindi.
As to the bill na pwedeng ma-file, na pag-aaralan pa natin yan, pero napapanahon naman na po na kung ano man pong paggasta na gagawin, dapat mas maging stringent tayo sa kung paano na check kung tama ba yung paggawa nito o hindi. Next question po is from Ms. Lenesca of GMA News Online. Balikan ko lang po yung pag-transfer nung disbursement, yung duty to disburse this confidential fund. Binabasa ko po kasi yung joint circular, very explicit na under no circumstance shall it be used for liquidation of the previous cash advance or be transferred from one accountable to another. So, given this explicit provision ng joint circular, is there any way for the Vice President or former DepEd Secretary or the OVP to justify the transfer of confi funds from the SDO to the military officials? Meron po bang, can they cite anything na could kumbaga contravene this, or do you see na parang as it is, given this provision, unjustifiable yung pagka-transfer ng funds kasi nga hindi SDO itong mga military officials? Thank you po. In answering that again, I will have to quote the response of the witness about this matter. Nasabi niya, they considered it as an irregularity, as a blatant violation of the rules. And it's for this reason, she found it to be so serious that it warranted the issuance of a notice of disallowance. Kaya nga, maalala natin, laging pinapaliwanag, usually after may issuehan ng audit observation memorandum, ang sumusunod dyan, notice of suspension muna, bibigyan pa siyang chance magpaliwanag. Pag hindi pa rin naging sapat ang paliwanag, pupunta na tayo sa notice of disallowance. Pero tulad ng sabi niya, dahil napakalinaw na, na it's a clear violation of the joint circular which governs the use and liquidation of confidential funds, diniretso na niya na mag-issue ng notice of disallowance. Ngayon, ano bang pwede nilang maging tugon dyan o paliwanag dyan? Dyan siguro pumapasok na. Yan na din isa sa mga rason bakit nananawagan ng mga kababayan natin. Gusto natin marinig mismo galing sa si Presidente anong paliwanag niya sa bagay na to. Lalo't lalo na. Dito, maliwanag, narinig natin, siya mismo nagutos ng ganitong bagay which constitutes a direct violation of the joint circular. So, doon sa tinahanap mo, ano bang pwede nila mag-explanation dyan? Tingin ko, walang iba makakapaliwanag dyan kung hindi ang Vice Presidente. But just the same, kung meron pa bang justification na pwedeng mabigay o hindi, again, we leave it to the discretion of the impeachment court kung anong magiging appreciation at determination nila dyan. So, isa-summarize ko konti. Ito naman personal na, no? So, under the existing rules, wala. Mahirap na makahanap ng justification. So, that's why standing pa rin yung invitation and even yung proactiveness sana ni VP Sara Duterte sa pagharap sa impeachment trial hearing na ito. Dahil, as you mentioned, clear po yung black letter law, yung text ng joint memorandum circular. Kung ano man po yung explanation na contravening this text, kailangan po nating marinig kay VP Sara Duterte herself. Next is Sir Lance from Newswatch. Hello po. Good afternoon. Ask ko lang po for soundbite purposes, how important it is for the prosecution to also prove na there is misuse in the DepEd confidential funds. Do you think it will bolster your case na, or it will establish a pattern na hindi lang sa OVP nagkaroon ng alleged misuse but also in the Department of Education when she was heading the agency? Do you think it will further strengthen the allegations?
Yes, because that is included in the articles of impeachment. No? Articles of impeachment natin, allegation natin dyan, misuse in fraudulent liquidation of funds. So, ang saklaw niyan, hindi lang yun sa confidential funds sa OVP, kasama yun din sa Department of Education. At again, narinig naman natin kanina, inisa-isa niya, no? Ano din yung mga naging nakitang issues with respect dun sa liquidation ng paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Kasama na dyan yung sinabi nga kanina ni Kong Rene, no, na in one day, no, different locations across the country supposedly nakatanggap itong different pays, no. Bukod dyan, nandyan din yung mga issues about ano pa ba yung mga nasabi niyang issues? I think dun sa puro acknowledgement receipts, no? At walang official receipts. So, yes, kasama yan sa charges and kasama yan sa mga bagay that we're trying to prove by presenting evidence. Dagdag ko lang din po, it was revealed last week pa na yung pinaggamitan ng confidential and intelligence funds ay for quote-unquote counter-insurgency purposes or operations. And let me be clear, hindi po yun mandate ng Department of Education. Ang mandate ng Department of Education is to ensure quality and accessible education to the basic and secondary level. Hindi po nakalagay sa kanyang mandate, sa kanyang charter, etc. na magiging bahagi siya ng counter-insurgency operations. Pero yun nga po yung nangyari. Granted yung confidential intelligence funds, ito po yung reported spending, at nung binutbut natin kung paano ba ito ginasta actually, napakadaming anomalya. So ayaw natin na i-twist yung mga mandato ng mga ahensya para po sa mga gawa-gawang mga operations o kaya naman mga purposes na hindi naman po germane o natural doon sa anong dapat ginagawa ng isang public servant. Ayaw natin na maging, as I said kanina, Trojan horse for corruption tong confidential and intelligence funds. And so, mahalaga po na ina-outline isa-isa yung mga anomalies na ito. Hindi lang sa Department of Education pero sa OVP, yung every point ng hindi naaayon sa rules na paggasta ay naka-report sa mamamayan at naiintindihan natin yung bigat nito kasi kung dito mapalagpas, what more sa iba pang mga pondo na dapat natatamasa natin yung benepisyo. Hello, last question na po on my end. On the DepEd funds lang po, do you think yung issue dun sa physical impossibility of yung sa acknowledgement receipts are enough to prove that there is actually misuse of confidential funds? Kasi as I understand, correct me if I'm wrong, under evaluation pa rin ito unlike sa OVP na meron ng notice of disallowance dun sa mga confidential funds na yan. So doon sa sinabi po ng witness na may physical, doon po sa sinabi kanina na may physical impossibility dito sa ARs na ito, sapat na po ba itong sabihin para sabihing may maling paggastos doon sa pondo ng DepEd? Well, ayaw nating paunahan kung ano yung pagtitimbang na gagawin ng impeachment court dyan. Dahil at the end of the day, sila naman ang magsasabi kung sapat yung ebidensya na napakita namin o hindi to show misuse. No? But to clarify, narinig natin sa witness kanina, madami siyang nasabi ng mga observations niya with respect dun sa liquidation sa DepEd. No? So, for example, with respect to ganitong bagay na napakadami, different locations, same date, different names, tinanong siya sa mga ibang agencies, meron ka na bang na-encounter na ganito? Sabi niya sa kanyang experience, wala siyang maalala. Of course, we have to take that into consideration para makita natin, normal ba talaga yan o hindi? At gaano kalaki o ka-importante itong ganitong klaseng observation. No? Bukod doon, sa same dates, makita din natin kanina, nung inisa-isa, itong mga some of the acknowledgement receipts, may mga iba doon ni walang pangalan, pirma lang. So hindi talaga makita yung pagkakakilanlan ng tao na nakatanggap ng pera na to. No? And titignan din natin yung mga amounts
no? Napakalaking amounts ng mga pinag-uusapan. Hundreds of thousands of pesos, no? All of these things we'll have to take them in consideration in reaching that determination kung meron bang misuse na nangyari dito sa DepEd, no? And yung fact din also na, no, some of those I think were payment for supplies and then puro official accounts receivables ang na-issue, no? If I remember correctly. Ang dagdag ko lang din naman is mabigat yung totality of circumstances, no, beyond just simply yung isang aspect nito, no, bibigat pa yan kasi nandun pa yung iba't ibang anomalies na accompanying yung physical impossibility na ito. So andyan din syempre yung fact na acknowledgement receipts siya, yung mga names na ginamit, yung hindi nga ni-report yung names sa iba, yung iba signature lang, no, napakaraming kailangan pong paliwanag at unfortunate nga, no, na yung mga paliwanag na ito ay binigay lang noong na-flag na ng COA and hindi in the first place naka-attach tong supporting documents noong unang sinubmit ng OVP yung kanilang audit report. So again, all these developing siya, so kailangan pong tunghayan ng mamamayan yung araw-araw na paglalatag ng ebidensya sa articles of impeachment ni VP Sara. If I can just quickly add, Lance, no? Again, we also have to remember with respect to DepEd, again, there was also an admission under oath by the SDO of the DepEd saying, upon instructions of the Vice President herself, no, linipat yung pag-disburse nitong confidential funds, no, which directly contravenes the provisions of the Joint Circular 2015-01. Next po is Ms. Rosalie of UNTV. Good afternoon po, Congresswoman ko and Attorney Tolosa. Napakabigat po ng testimony kanina po ni Ms. Sailin na ang batayan po ng Notice of Disallowance, yung testimony ni Ms. Gina Acosta sa House Good Government and Public Accountability hearing na ang may direktiba sa kanya na i-release yung pera kay Colonel Chica o sa security officer. Pero gaano naman po kaimportanteng marinig naman yung panig ni VP Duterte if siya nga talaga yung nagbigay ng direktiba? Mahalaga na marinig natin kay VP Sara Duterte yung paliwanag din na ito. So as we mentioned nga kanina doon sa impeachment trial hearing, pending din po yung testimonies ni SDOs Gina Acosta and Mr. Fajarda para po ipaliwanag nila yung kanilang panig. Pero at the end of the day, delegated yung authority nila bilang SDO. Ang nag-delegate po, head of agency, si VP Sara Duterte. At the end of the day, may level of accountability si VP for the sole reason na pinirmahan po niya yung mga documents that makes this delegation, makes these disbursements, allowed this to happen. So, kailangan nating marinig kung paano ba humantong sa ganito para syempre ayaw nating maulit yung ganitong level ng milyones na mahirap i-account for with the facts na meron tayo. And again, ang pagtimbang ng bigat ng mga testimonya ng dalawang SDOs, no, ng OVP and DepEd na pareho ang sinasabi, no, na si VP Sara mismo ang nag-utos sa kanila na ibigay ito sa third person, no. Ang titimbang niyan, of course, ang impeachment court. Now, in making that determination, I'm sure they will also take into consideration the rules of court, which considers admissions against interest as one of the highest forms of proof, no. Titignan nila, admission of interest against interest ba to? Considering yung pag-amin nila na yun, they're also admitting na sila mismo linabag nila itong joint circular. Dahil nga pinagbabawalan sila na ilipat itong responsibilidad na to sa ibang tao. Last na lang po. Bakit po hindi maituturing na pagkakait ng due process sa OVP na yung instead of notice of suspension from AOM, dumiretso na sa notice of disallowance without seeking the explanation of the OVP? Well,
again, babalik ako sa naging tugon ng witness kanina, si Ms. Eileen Del Campo. Sabi nga niya, dahil napakaliwanag na that this is direct violation of the joint circular. So, they treated it as a clear irregularity. So, dumiretso na sila no, dito sa pag-issue ng notice of disallowance. Perhaps tulad ng sinabi ni Attorney and Congresswoman Reneco na malinaw kasi no, walang exemption na nakasaad dun sa joint circular paukol sa bagay na to. Siguro dadagdag ko na lang din po, hindi po sequential yung dapat ma-issuean muna ng notice of suspension bago po humantong sa notice of disallowance. No, meron pong kakayahan yung COA and likewise other agencies sa kanilang mga issuances batay doon sa bigat ng report na nasa harap nila. No, so kung gano'n na po kabigat, dapat po yung karampatang action yung gawin para hindi na po mas makapinsala. No, can you imagine kung suspension lang muna at hindi disallowance, may maaari na hindi outright na pigilan, no, at hindi outright na bigyan ng parang subsequent na action na dapat ibalik yung pera na yan dahil ganito na kadami yung irregularidad na nakita po doon sa audit report. So in the same way na sa ating mga organisasyon o kung saan man tayo nagtatrabaho, no, maaari pong may iba't ibang levels of punitive action sa atin batay sa kung gaano kalala kabigat yung isang nangyari. Hindi may pwedeng expulsion, 'di ba, or pagpapatanggal sa inyong trabaho, may suspension, etc. Pero kung gano'n na kabigat, no, pupunta na doon sa mas mabigat na aksyon na naaayon o proportionate doon sa nakitang report. Next po is Ms. Ann of Bombo Radyo. Ito naman. Good afternoon po, Attorney Tolosa and Representative ko. Tanong ko lang po yung assessment lang po ninyo sa naging pahayag po ngayon ni Zailin Del Campo at yung paglitaw po ng 23 na mga pangalan. Bukas po ba may maaasahan tayo mga panibagong pangalan po ulit ng mga pumirma po sa ARs? Thank you. I think bukas papunta na tayo sa cross-examination. As to 23, I think it was way more than that, no? Yung mga iniisa sa inyo mga pangalan kanina. Tulad ng sinabi namin kanina, libo-libo yung acknowledgement receipts dito, but minumbuti na namin na hindi na isa-isahin to, no? At masyadong mahaba, no? Kaya nga dito pumapasok na, no, yung tanong kanina, paano namin masisigurado that the people will continue to watch, stay engaged, no? Kasi nga if it gets too dragging, magiging problematic din yan, no? So kaya pinipili na lang namin because we think we already made our point na kahit na hindi na kailangan ilatag lahat because of the limitations and time constraints, ang sa aming palagay, no, naging sapat na yung those documents that we focused on a while ago. Wala na po tayong asahan bukas na mas malaki pang, Attorney. No more new acknowledgement receipts, I would guess, no? But hintayin natin kung ano magiging sagot niya sa cross-examination and dun sa mga questions ng mga senators. Well, Gab, siyempre depende sa cross-examination nila yan. Kung wala naman silang matatanong na would merit redirect examination, hindi na kinakailangan. Yeah. Any last message po from our panel? Last message po, Kong. Simple lang naman po yung gusto nating makuha ulit, no? Sana po napunta ang pera at ngayong may paliwanag preliminarily at maraming anomalya dito sa paliwanag, hindi pa to acceptable reason. So kaya po tuloy-tuloy natin na gustong matapos yung proseso hanggang
we get to the bottom of this. And sa dulo nito, hindi na maulit. At may pananagutan kung sino man, and especially yung head of agency na naging rason kung bakit po ganito kaanumalya ang paggasta at hanggang ngayon unaccounted for kung saan napunta yung confidential and intelligence funds na sana napunta sa kapakanan ng kabataan at hindi yung reported counterinsurgency operations na wala tayong nakitang kinatuturan. Yun lang po muna. Attorney Jane. Yeah. Tulad ng lagi naming pinapakiusap sa mga kababayan natin, no, sana hindi kayo magsawa na patuloy na subaybayan natin yung mga nangyayari sa paglilitis nito. Again, nakita natin, no, laganap yung mga misinformation, disinformation campaign, pati yung mga different efforts para to dissuade the people from watching the proceedings and just rely on 10, 20-second video clips which are more often than not misleading. So sana, no, tutukan natin mabuti to para mga kababayan natin, sila mismo, masuri nilang mabuti yung mga testimonya at ebidensya na dinalatag na magkabilang panig. Well, at this time, kami muna, no, na para makita nila, para they could make informed decisions, no, kapag nagkaroon sila ng kanilang sariling pagtitimbang, no, at pag-uusga paukol dito sa mga importanteng mga akusasyon laban sa Vice Presidente. There we have it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli bukas. Salamat po. Kita-kits bukas.